Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang ating gagawin ngayon, no? Ang dami nating pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ay ito ngang hiling ng abogado ni former President Duterte na ma-disqualify ang dalawang judges diyan sa ICC. Okay? Kasi ang mga legal counsel, mga legal team ni former President Duterte naniniwala na magiging bias yung dalawang judges. Kasi noong 2021, itong dalawang judges na ito, sila yung nangunguna na sila yung gustong paimbestigahan ang Pilipinas na patungkol diyan sa war on drugs. So syempre, nahahalata kasi this is my own opinion already ha, na duda ako rito sa dalawang judges na ipina-disqualify ng legal team ni Duterte. May kasabwat ito sa Pilipinas. Okay, duda lang ako. Nagdududa ako na may kasabwat sila. Kaya siguro merong mga naka-advise dito sa legal team ni Duterte na isulong ito sa ICC na baka pwedeng ma-disqualify. Pero ang nakakasakit nito is binasura lang ng mga taga-ICC. Okay? So much with that. Mamaya, ipapakita ko yung video na yan patungkol sa issue na yan. Okay? Okay. Pangalawa nating pag-uusapan ay ito ngang si Presidente Bongbong Marcos, ikono-consider niya ang track record ng magiging susunod na Chief PNP. Siyempre, papalitan na itong si Marbil, no? So marami pong mga usap-usapan na baka si Torre na naman ang susunod na magiging Chief PNP. Kayo, payag ba kayo diyan? Okay? Pero nung in-interview itong si John Vic Rimulya, alam na niya kung sino ang susunod na Chief PNP. Okay? So mamaya, ipapakita ko yung video na yan. Let's hear it mismo kay John Vic Rimulya. Okay? Kung sino ang susunod na Chief PNP. Okay. Heto pa, pangatlo nating pag-uusapan. Mayorya ng mga Pinoy tiwala kina FPRRD at VP Sara Duterte. So magandang balita ito, no, na sa Pulse Asia survey, no, majority of the Filipino people naniniwala pa rin sa mga Duterte. Okay? Ipapakita ko mismo sa inyo ang video na yan, yung balita na yan. Okay? Itong walang katapusang issue patungkol kay dating spokesperson Harry Roque. Muling hinamo na naman siya ni Rimulya. Itong si Rimulya talaga. Muling hinamo na naman ni Rimulya na harapin mo ang kaso mo dito sa Pilipinas. Yan ang pero si Attorney Harry Roque naman, he believes na target siya ngayon ng administrasyon kasi kung matatandaan natin, ibinubulgar po ni Attorney Harry Roque, ang ginaw ng aircon guys, ibinubulgar kasi ni Attorney Harry Roque yung mga kabalastugan ng gobyernong Marcos, administrasyong Marcos, nung time na si Attorney Harry Roque ay nandyan pa sa SMNI. Okay? So, eto, hinamo na naman na bumalik ka na dito sa Pilipinas. Yan ang sabi ni Rimulya. Sa akin naman, alam mo naman si Attorney Harry Roque nakapag-file na ng asylum doon. Okay? So malabo yan. Mamaya ipapakita ko yan at magre-react tayo sa issue na ito. Ito yung pinakamatindi na aabangan natin. Itong panunumpa ni former President Duterte bilang isang mayor ng Davao City kasi nag-landslide nga, no? At nanalo itong si FPRRD. Si Nograles
sobrang bagsak si Nograles, hindi nanalo. Landslide nga eh, di ba? Oh. So, ipagpaalam ng DILG. Biniblog ko to yung last vlog ko, di ba? Ipagpaalam raw ni DILG Secretary na si John Vic Rimulya. Na siguro susulat sila ng letter sa ICC na di ko lang alam kung ang gagawing oath-taking ni FPRRD sa kanyang proclamation ay sa kanya bang detention cell o mismo sa Davao. Okay, yan ang aabangan natin. Mamaya ipapakita ko yung balita na yan. At last but not the least, itong ating topic, no, ay itong si PBBM, Bongbong Marcos, di buo ang loob sa pagbabago, walang sinibak. Kasi po itong si Norberto Gonzales, Secretary Norberto Gonzales, dating ex-defense ito eh. Siya mismo ang nagsabi na wala, nabudol tayo. Kasi para kay Norberto Gonzales, hindi buo ang loob ni Bongbong Marcos sa pagbabago ng Pilipinas. Hindi, syempre, yung interview niya kay Katunyeng, wala yun. Patapaw na naman yun, di ba? Ibig sabihin, pambubudol na naman para magmukhang magaling siya sa mata ng taong bayan. Kasi, nag-file siya nag-utos siya ng courtesy resignation ng kanyang gabinete. At the end of the day, wala siyang sinibak. So, sinong inuuto niya? Di ba? So, mamaya, i-play ko yon at pakinggan natin itong si Norberto Gonzales at magre-react tayo. Okay? Pero, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphone, ma-notify kayo kung merong breaking news, meron tayong bagong updates, o meron tayong bagong uploads, o kung mismo nagla-live ang ating channel, malalaman po ninyo. So mahalaga po na nakasubscribe kayo sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan. Nakasubscribe na ba lahat? Okay? So, heto. Unahin natin itong bakit importante, no, ng legal team ni FPRRD na itong dalawang judges ng ICC ay matanggal. Kasi noong 2021, ito yung mga judges na talagang mainit sila sa Pilipinas na paimbestigahan si Duterte sa war on drugs. So syempre, in my own analysis, meron kasi itong mga kaibigan na mga kalaban ng mga Duterte, mga dilawan, na nagpo-push through, no? Na alam niyo naman, kung ako, I am not 100% na naniniwala sa ICC kasi sometimes itong ICC napupolitika rin. Okay? Kaya nga gusto nga ni Nicholas Kaufman, Attorney Nicholas Kaufman, na matanggal itong dalawang ICC judge na ito. Okay? Ito yung balita ipapakita natin yan na balita na yan. Okay, play. May napili ng susunod na hepe ng Philippine National Police, si Pangulong Ferdinand Marcos. Ay, hindi pala yan. Ano ba yung nangyari dito? Nasaan na ba yun? Wait muna. Ito siguro yun. Play. Tinutulan ng Office of the Prosecutor na International Criminal Court o ICC ang hiling ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ma-disqualify. Ayan yung
picture nila. Yan, dalawa na yan. Noong 2021, lumutang yung dalawa. Ha? Sila yung, hindi na nga tayo miyembro ng ICC, pero sila yung mga taga-ICC na lumutang yung mga pangalan nila na gusto nilang paimbestigahan si Duterte. Diba? Kasi may mga kaibigang mga dilawan yan dito eh. Kaya nga sabi ko, nababayas pa rin eh. Diba? So, no wonder sa mga, dahil magaling po ang mga abogado, magaling po ang legal team ni former President Duterte, ito yung ginawa rin nila. Okay? Kasi kung merong chance na matanggal yung dalawa, much better. Diba? Kasi ang hirap yun eh. Magja-judge tayo according sa evidence. Tapos, etong dalawa na ito, posibleng magiging bias ito. Kahit wala silang maipakitang, kahit yung mga kalaban ni Tatay Digong, wala silang maipakitang ebidensya na mabigat sa ICC, still itong dalawa magde-decide pa rin ito na napopolitika, no? Ano pa rin, gagawin pa rin nilang guilty si Tatay Digong, 'di ba? Yan ang ikinatakot ng legal team ni Tatay Digong. Okay, patuloy. Ang dalawang ICC judge sa paghawak sa kaso nito. Kaugnay ito sa request ng lead counsel ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman na i-disqualify sina Judges Rain Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera. Yan po ang mga pangalan na yan, ha? ICC Pre-Trial Chamber 1 upang sumali sa pagresolba sa kwestiyon sa jurisdiction ng korte sa kaso ni Duterte. Katwiran ni Kaufman, may dati na kasing paninindigan sa issue ang dalawang West dahil sila ang nagbigay ng pahintulot na imbestigahan ng ICC ang sitwasyon sa Pilipinas noong 2021 at 2023. Ngunit sa response na isinumite ni Deputy Prosecutor Mame Mandiang, sinabi nito na hindi ito sapat upang masabing may pagkiling ang dalawang West laban sa dating Pangulo. Okay, so yun po yung balita, ha. Ang sa akin, anong reaksyon ko dito? Binasura ng ICC. Okay, syempre binasura nila, kinampihan nila yung kapwa judge dyan. Naiintindihan natin yan. Okay? Ang sa akin lang, sana naman kayong mga taga-ICC, bantayan nyo ang mga judges na hindi mapupolitika. Ako hindi ibig sabihin na wala akong paniniwala dito sa mga judges at ito, naniniwala po tayo, di ba? Sa akin lang, sana naman ito mga judges na ito, magtrabaho kayo with all honesty. Trabaho nyo na imbestigahan ang mga ebidensyang ipresenta. Okay? Trabaho nyo na makalkal nyo ang ebidensya kung ito po ay legit na ebidensya. Ito po ba'y talagang si Duterte ang gumawa? No? Huwag nyong ibahirang ng politika. At after na ma-check ninyo ang mga ebidensya, mag-ano kayo, no? You decide kayo fair and square kung dapat bang mag-guilty or not guilty si Tatay Digong. Kasi syempre kami sa kampo namin, ang taong bayan sa Pilipinas, saksi kaming lahat, ha? Na matino po yung ginagawa ni former President Duterte. Alam namin, deep in our hearts, mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong, na malinis po ang intensyon ni Tatay Digong sa war on drugs. At yung mga nag-aakusa, nagbibintang kay Tatay Digong na ganito yung mga ginurgor ni Tatay Digong, alam ng taong bayan na lahat ng ito ay propaganda, lahat ng ito ay paninira lamang dahil sa politika. Dahil ayaw nila ni former President Duterte dahil nga, number one,
dahil kay former President Duterte, nagigiba kasi yung imahe ng mga dilawan. Kasi nung time ng si Pinoy yung presidente at miyembro pa tayo ng ICC, lumalala kasi yung droga at krimen sa panahon ni Pinoy. Inom muna ako ng tubig, guys. So walang choice si former President Duterte kundi inayos niya ang bansang Pilipinas. Sabi pa nga ng iba, kung hindi dumating si Tatay Digong, naging narco state na sana tayo. 'Di ba? So I hope lang na itong dalawang judges na ito ay matauhan kayo, no? Huwag puros pamumulitika, huwag kayong makinig sa mga kalaban ni Duterte, doon kayo makinig sa taong bayan, the people of the Philippines. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit si Tatay Digong minamahal siya ng taong bayan? No, you take it for consideration. How many people are hating Duterte and how many people loves Duterte? Yun ang hindi ba kayo nagtataka doon? Kasi kung hindi maganda ang ginagawa ni former President Duterte sa Pilipinas, sana galit na sana yung taong bayan. Nung birthday niya, bakit buong mundo ang nagse-celebrate sa birthday niya? Kasi alam po ng taong bayan at naawa po ang taong bayan na itong taong ito, sinacrifice niya ang kanyang buhay para lang maging maayos ang bansang Pilipinas. So I hope lang bantayan natin yung dalawang judges na yan kung ano ang magiging style nila. Okay? And I hope fair sila. Yun lang ang sa akin. I hope fair lang sila. Okay, ngayon, pag-usapan rin natin itong sino ang next Chief PNP ng Pilipinas. Kasalukuyan na si Marbel ang Chief PNP at alam po natin ano po ang naging nangyari noong si Chief PNP Marbel ang Chief PNP. Na medyo sablay yung sinabi ni Marbel na yung ano na yan, yung bawal na gamot na yan ay pangpahaba lang ng oras yan. Mas kinakampihan pa yung mga humihit-hit dyan. 'Di ba? So nagagalit po ang taong bayan sa mga ganyang statement ni Marbel. So happy tayo na mapapalitan si Marbel. Sino kaya ang ipapalit ni Marbel? We hope na hindi si Torre kasi alam naman natin si Torre galit na galit ang taong bayan dyan. Okay? At ito pa ang nakakahiya. Ngayong eleksyon, yung natapos ang eleksyon, napag-alaman natin na ang mga kasundaluhan at ang mga kapulisan, ang binoto po ng majority ng mga pulis at mga ating AFP ay landslide victory yung mga kay Tatay Digong. Hindi po nila pinili ang alyansa ni Bongbong Marcos. So this is a slap on your face, Bongbong Marcos. At sabi pa ni Sas Rugando, ito po ay tinatawag nating soft codita. 'Di ba? So alamin po natin kung sino ang magiging next Chief PNP ng bansang Pilipinas. Alamin natin, in-interview po si John Vic Rimulya dito. John Vic, pasok ka na, John Vic. We recognize the victory of... Wait, hindi yan. I think ito, play. May napili ng susunod na hepe ng Philippine National Police si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, ang napili ng Pangulo ay maituturing niyang excellent choice. Subalit, tumanggi itong pangalanan ng kalihim. Excellent choice raw.
Ako, sa totoo lang ha, this is my own opinion. I hope I am wrong. Pero nagdududa na ako eh. Baka si Torre ito. You comment down below kung mas si Torre ang maging chief PNP, deserve ba ni Torre? E di syempre, malaking tulong ni Bongbong Marcos si Torre, di ba? Alam nyo naman si Torre kung ano yung ginawa niya. Siya yung nagpapa-aresto sa gabal sa politika ni Bongbong Marcos. Sino-sino yon? Siya lang naman ang nagpapa-aresto kay Kibuloy. Siya lang naman ang nagpapa-aresto kay Tatay Digong. Ito yung mga sagabal sa politika ni Bongbong Marcos. So, inanalyze ko na yan eh. I think may utang na loob itong si Bongbong Marcos kay Torre. So, malaki po ang chance na maging chief PNP itong si Torre. Okay? Track record ang pinag-usapan eh. Ay, patuloy. So, napanggit pa sa inyo kung sino natin. Oo, nabanggit sa akin. May hit pa kayo kung sino? Oo, pulis siya. Nagpapatawa pa siya. Pulis siya, pulis. Nagpapatawa pa si John Vic. Yung chief PNP daw, pulis. Tuwang-tuwa ka John Vic no nang sinabi nagbibiro ka. Tuwang-tuwa. I hope naman John Vic I hope John Vic nung alam kong lulubog na yung barko ni Bongbong Marcos. I hope naman hindi ka babalimbing kasi baka malaman mong malakas ang mga Duterte, baka tatalon ka na naman sa barko ni Duterte. Okay? Yun lang ang sa akin, John Vic play. Ayan, play. What do you make of the choice? Excellent. Very qualified, very dynamic, good track record. Okay siya. Long term, short term. Pulis siya. So, kaya dapat presidente nag-announce. Ang corny? Recommendatory ako. Pero in this case, conversation. And then, nag-inputs, tapos siya na ang bumili. Nakadakdang matapos ang term extension ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa June 7. Kabilang sa 4 na opisyal na lumulutang ang pangalan ay sina Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr., Chief Directorial Staff Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Abirin, at Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Nicolas Torre III. Okay. Ito yung tanong ko sa inyo ngayon. Magtatapos na po ang termino ni Marbil bilang Chief PNP. Kayong mga audience dyan, isulat nyo dyan, 10 is the highest meaning the Chief PNP is performing well. 10 is the highest. 1, ang ilagay nyo kung yun ang kaniyang performance. 1 meaning palpak. Okay? So, 1 out of 10. 10 is excellent. 1 is very poor. Okay? So, mag-comment. Marbil, kung magaling si Marbil, 10. Kung si Marbil po ay pumalpak, Marbil 1. Okay? So, ano ang score ninyo? Score ni Marbil bilang Chief PNP. Okay? Mag-comment kayo. At heto pa, pagkatapos ng mag-score kayo ni Marbil, mag-ano rin kayo, mag-suggest rin kayo kung sino ang gusto nyong maging Chief PNP pagkatapos ni Marbil. Okay? Mag-suggest kayo i-comment nyo kung sino ang gusto nyong maging Chief PNP. Okay? Ako, ang sa akin, kung i-rate ko si Marbil, 2. Yun ang rating ko sa kanya. 2 meaning poor. Kasi po, nung time po ni Marbil, alam natin,
na lumala yung droga, lumala yung krimen. Tapos sinabi pa ni Marvel, pagpahaba ng oras, hindi po natin nagugustuhan yun. Okay, kaya I will give 2 for Marvel score. Bagsak siya para sa akin. Okay? Okay, punta tayo sa next nating balita. Ito, good news ito ha, na itong si former President Duterte at itong si Vice President Inday Sara Duterte sa Pulse Asia survey, malaki ang tiwala at nakakuha ng magandang rating ang mga Duterte. Okay? So, heto po, ipapakita natin yung video na yan. Play. Mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala pa rin kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Base sa resulta ng latest Pulse Asia survey, lumabas na nakakuha ng 63% trust ratings si dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang 50% naman ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Pinakamataas na trust ratings ng mag-amang Duterte ay nanggaling sa Mindanao na parehong umabot sa 97%. Samantala, 32% naman ang nakuhang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tingnan nyo kung gaano kalayo si Bongbong Marcos ha. Talagang isinusuka na siya ng taong bayan. Pulse Asia survey na ito ha. Hindi ka ba nahiya dyan, Bongbong Marcos? Klarong-klaro yan ha sa survey ha. Duterte po ang gusto ng taong bayan. Hindi ikaw. Klaruhin natin yan. Parehong survey, lumabas rin na maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ha? The people have spoken. Bongbong Marcos na ito, disagree sa pagka-aresto ni Duterte, 58. Somewhat disagree, 25. Strongly disagree, 33. Imagine that one. So, nagtotal siya ng 58. Ang somewhat disagree o strongly disagree. So, kaya pala bumagsak yung alyansa. Walang ibang, totoo lang ha, walang ibang i-blame sa pagkatalo ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Si Bongbong Marcos yan. O kung sino man ang nag-utos ni Bongbong Marcos. 8% ang nagsabing hindi sila pabor sa pagdakip sa former president, habang mayroong 26% ang sumang-ayon. At imagine that 126 lang ang nag-agree. 26 lang ang nag-agree. Alam ko na kung sino yan. Yung mga loyalista at mga dilaw. Mayroong 16% na hindi makapagpasya. Sa usapin naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 50% ang nagsabing kontra sila sa planong pagpapatalsik sa business. Imagine ha, 50+%, meaning to say, pasado po. Okay? Sa buong Pilipinas, ang population, 50+% po ang nagsabi na ayaw nilang ma-impeach si BP Sara. Sobrang malaki yan. Hindi ba kayo nahihiya dyan, Bongbong Marcos? Ano kayang isasagot dito kay Attorney Claire Castro? Presidente, may 28% na sang-ayon, habang 21% naman ang hindi makapagsabi kung sila ay agree o disagree sa impeachment. Isinagawa ang Pulse Asia survey mula May 6 hanggang May 9 ngayong taon mula sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Joanano, UNTV News and Rescue. So the people have spoken, Bongbong Marcos. So, I think Bongbong Marcos kaya pala na may kadramahan kang ginagawa sa Malacanang. May pa courtesy resignation ka pa para ang madiin sa kabalastugang pagbaba ng trust rating mo, ibibintang mo naman yan sa mga gabinete mo. Ayan taong bayan na nagsabi niyan.
Gusto nila ang mga Duterte. Ayaw nilang ma-impeach si VP Sara. Gusto nilang ibalik si Duterte dito sa Pilipinas. At gusto ng taong bayan mapatalsik ka sa pwesto mo bilang presidente. Dahil pagod na kami, Dahil pagod na kami, walang nangyari sa bansang ito kundi away ng lang politika. Yan ang inatupag nyo eh. Away, mga kaalyado ng mga Duterte, inaaway nyo, pinaghuhuli nyo. Ito yung balita patungkol kay Roque. Gusto ni Secretary DOJ Remulla na harapin ang kaso ni Roque dito sa Pilipinas. E di syempre, alam mo naman Remulla na naka on the process yung asylum niya, di ba? O heto, panoorin nyo. Hindi pa nga nagsisimula ang lahat tinatakasan niya na, di ba? Sa batas natin, flight is an indication of guilt. Kaya sana, harapin niya na lang. Muling hinamon ng Department of Justice o DOJ si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na harapin ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, ang pag-alis nito ng bansa ay indikasyon na may kasalanan ito. Kaya upang mapilitan itong umuwi ng bansa, formal nang hiniling ng DOJ sa hukuman. Yun ring downside na yan. Pati nga itong si Panelo, yun rin yung sabi niya. Kasi kung talagang walang kasalanan itong si Roque, dapat hinarap niya ang mga bintang laban sa kanya. Pero sa akin naman I have to defend Roque. Siyempre, ikaw, si Roque, natatakot rin siya kasi alam niya kung gaano kabayas itong administrasyon na ito. Especially na si Roque po ay kaalyado ni Tatay Digong. Pero yung kay kay Panelo, ang sabi niya na harapin mo. Kasi at the end of the day, magpre-present yan ng mga ebidensya sa mga pag-aakusa nila sa iyo, di ba? So, ito yung tamang panahon na mapapatunayan mo na itong mga ebidensya na ito ay gawa-gawa lang. Kaya harapin mo sa Pilipinas ang kasong ito. Pero yung kay Roque ayaw niya. Kasi natatakot siya na mababaya siya, kaya nag-file siya ng asylum sa the Netherlands. Okay? So yun po yung storyan niya yan. Ito namang si ito namang si Boying Remulla, sa sobrang daming problema ng Pilipinas, sa droga, sa krimen, mas inuuna pa itong kay Roque. Di ba? Ako po ay hindi po sang-ayon dito. Unang-una, walang makukuha ang mga Pilipino kung si Attorney Harry Roque ay maaresto. Hindi naman siguro mababawasan ang problema natin sa droga at problema natin sa krimen kung maaresto si Roque. 'Di ba? Ang dapat sanang unahin ni Secretary Boying Remulla ay yung pangunahing problema na involve ang taong bayan. Araw-araw meron pong mga nagugurgur dahil sa mga jadik na ito. Meron pong mga nangyayaring krimen dahil sa resulta ng paggamit ng mga pulburonik na mga bawal na gamot na ito. 'Di ba? Yun dapat sanang unahin ni Remulla. Pero tingnan nyo. Si Roque talagang inuna nila. Nakansilahin ang passport ni Roque. Limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga. May nagsabi sa akin ng gano'n. Ang mahalaga, talagang mapilitan siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya sarili niya. Naniniwala rin ang DOJ na hindi pagbibigyan ng Dutch government ang hinihinging asylum ng dating palace official. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking.
which is the charge against Harry Roque. Oh. So ang ibig sabihin ni Remulla, naniniwala siya na hindi papanig ang The Netherlands kay Roque. Sa akin naman, kung yung human trafficking ang pinagbibintang nyo kay Attorney Harry Roque, malabo naman yan. Dating spokesperson na ng presidente ng Pilipinas na yan, it's very obvious na gawa-gawa yung mga pang-aakusa, di ba? Ewan ko na lang kasi alam rin ng mga The Netherlands kung gaano po kalala ang away politika diri sa Pilipinas. So ako in my own opinion, I think papanig ang The Netherlands kay Roque. Okay? Kamakailan naaresto na rin ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang isa sa kapwa-akusado ni Roque at Cassandra Ong sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Kinilala ng CIDG ang suspect na si alias Marlon na nahuli sa Barangay Tabon, Grabe nakokonek ko na talaga. Kapag ikaw ay isang politician tapos kalaban ka ng gobyernong Marcos, gagawan ka talaga ng Ito lang yun ang aking na-observe Kasi yung kay Teves rin 'di ba? Kalaban si Teves ng administration. Ang kaaway ni Teves ay kakampi ng mga Marcos. Pero si Arnie Teves mukhang inano siya parang nagdududa lang tayo I'm not so sure, pero parang maraming beses rin na parang pinaplant yung mga ebidensya 'di ba? Gawa-gawa lang Ngayon naman kay Attorney Harry Roque, kontra ito sa administrasyong Marcos at kakampi pa ng mga Duterte, meron silang mga ebidensya na ay nako, ewan ko na lang, sa totoo lang. Ako masasabi ko talaga, grabe talaga ang administrasyon ngayon. City, Pampanga nitong May 22. Humiling na rin ng whole departure order ang DOJ sa korte laban sa iba pang mga akusado. Batay naman sa naunang pahayag ni Roque patungkol sa pagpapakansila ng kanyang passport, sinabi nito na pinatatahimik siya ng Marcos administration sa pamamagitan ng mga bogus at walang piyansang kaso. Pagkatapos anyang mabigo ang House Committee na ipakansila ang kanyang passport para siya ay maibalik sa Pilipinas, sinampahan siya ng mga inventong kaso. Binigyang diin pa ni Attorney Roque na hindi siya maaaring pauwiin sa Pilipinas samantalang hindi pa natapos ang kanyang aplikasyon para sa asylum sa The Netherlands. Dante Amento, UNTV. Okay, so ewan ko na lang kung sinong mananaig sa kanila, kung mananaig ba si Roque o mananaig ba itong ginawa ni Remulla ngayon. Okay? O heto, pag-uusapan rin natin itong panunumpa ni Tatay Digong bilang mayor ng Davao City, ipagpaalam na ng DILG. Ito ba'y move na sip-sip itong si John Vic Remulla kay Duterte? Ewan ko na lang. Baka na-sense na ni John Vic Remulla na mukhang lulubog na yung barko Kaya tatalo na ako konti dito sa mga Duterte. Parang ganun, di ba? Let's hear it from John Vic Remulla. Play. We recognize the victory of former President PRD. Siya ang dineklara ng COMELEC na mayor. Dinalaga siya, na-proclaim siya a day after elections. Overwhelming mandate. So, we recognize him as the mayor. Gagawa ng paraan ang Department of the Interior and Local Government para makapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City kahit na nakakulong sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, makikipag-usap sila sa International Criminal Court para dito. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international sa ICC kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office Gayunman, sinabi ni Secretary Remulla,
na dahil wala sa bansa ang dating Pangulo ay maaari naman na ang anak nito na si Vice Mayor Sebastian Duterte ang maging acting mayor ng Davao City. In his absence, the Vice Mayor will be there. Pero ang number one concern namin makapag-vote siya as mayor. Kailangan at physically present ka eh. So in his incapacity na hindi niya kayang magsilbi, ang Vice Mayor muna ang umupo. March 11 ang arestuhin si dating Pangulong Duterte kaugnay sa kasong crime against humanity sa International Criminal Court. Bunso nito ng War on Drugs campaign mula 2011 habang siyang mayor ng Davao hanggang 2019 nang maging Pangulo na ito ng Pilipinas. Ang dating Pangulo ay agading inilipad patungo sa the Netherlands sakay ng private jet upang doon ikulong. Leia Ilagan, UNT. So ayan ha, I hope and we hope na makapagpanumpa na itong si former President Duterte. Itong si John Vic Rimulya naman, siguro maraming ang magsasabi na ginagawa lang ni John Vic Rimulya ang kanyang trabaho. So I hope lang ha. Kasi may ano na kasi itong si John Vic may history na ito. Ginawa niya ni Binay, pumanig siya kay Duterte. Sa panahon naman sa away Duterte Bongbong Marcos, alam niya na mas kapangyarihan na ngayon si Marcos, pumunta rin siya kay Marcos. Baka alam niya siguro sino ang mananalo sa 2028. Kaya naghahanda na rin. Kayo nang humusga ha. I-comment nyo down below kung anong masasabi nyo kay John Vic. Okay? Heto, si Presidente Bongbong Marcos, no? Hindi po buo ang loob niya sa pagbabago ng Pilipinas. Kasi pautot lang pala yung mga courtesy resignation na kadramahan na yan. Nagsalita na po itong ex-Defense Secretary Norberto Gonzales kasi po walang sinibak. So useless yung kadramahan na mag-file na kayo ng courtesy resignation, blah 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 kasi kung deserve nyo. Hay nako. Pero ang taong bayan hindi na yan maniniwala kay Bongbong Marcos Many times nang binudol ang taong bayan kaya ayaw nang maniniwala dyan. Ito, pakinggan natin itong sinabi po ng isang ex-defense secretary. Okay? Play. Actually, magandang approach yan kung talagang gusto mong ayusin yung takbo ng gobyerno o kaya gusto mong ipakita sa sambayanan na ikaw ay sensitive sa kanilang mga hinihiling, no? Pero ang tingin ko kasi sa nangyari mukhang madalian. At pangalawa nga, totoo nga, mukhang hindi buo ang loob ng ating Pangulo na magkaroon talaga ng pagbabago. Kasi alam ko na sa mga naririnig ko naman doon sa mga kaibigan natin na medyo malapit doon sa mga nasa gobyerno, yung mga original na pilano tatanggalin hindi na tinatanggal. No? Very particular ako yung economic team. No? Kasi yan ang the last 3 years, sila yung responsible kung anong level ng ekonomiya meron tayo. Yung mga ayuda, etc. Bahagi yan ang kanilang economic team. Yun ni isa doon, walang tinanggal. Ibig sabihin, tuloy lang ang ligaya. So, ayon doon kay Norberto Gonzales, no? Yun lang ang point natin dito sa sa sinabi niya. Ganito lang yan, guys, no? Kung kayo naniniwala kayo sa kadramahan ng courtesy resignation, nagkakamali po kayo. Kasi pansin nyo, hanggang ngayon wala siyang tinanggal. So meaning to say, hindi siya seryoso sa pagbabago ng Pilipinas. Kasi kung ikaw, sinabi niya sinabi mismo ng kanyang PCO, Presidential Communication Officer na si Claire Castro, na merong mga tamad at mga korap na mga gabinete. Pero wala siyang tinanggal hanggang ngayon, ayon kay Norberto Gonzales. Kung wala siyang tinanggal, meaning to say, inignore niya yung korupsyon, inignore niya yung katamaran ng mga gabinete niya. Diba? So wala siyang pakialam sa mga problema ng Pilipinas kasi wala siyang tinanggal Hindi pala seryoso yon.
Budol pala yun, yung sinabi niya. Pautot lang ba? Drama lang ba? Pero at least now we know, ang taong bayan, na talagang si Bongbong Marcos ay weak leader. Hindi marunong, mahina, no? Kaya nga sabi niya sa kanyang interview, inaamin niya na ang hina ng tugon ng gobyerno eh. Hindi mabilis yung aksyon ng gobyerno. Kasalanan niya yan. Walang ibang pagbibintangan diyan sa problema na yan kundi ang the current president of the Philippines, which is si Bongbong Marcos. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin ha. At ilagay nyo dyan sa comment ninyo na palitan na si Bongbong Marcos o mananatili si Bongbong Marcos. Okay? Mag-comment kayo dyan. And guys, don't forget i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa akin channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated. Meron tayong pangalawang channel natin, Donmar TV, Balitang Totoo. Hindi pa yun monetize pero subscribe rin kayo doon kasi po meron tayong mga videos doon na mga updates sa mga political news na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Kaya subscribe rin kayo doon. Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, as always, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.